Eto na, may utos na po si Pangulong Marcos. Hindi na pwede yung patago-tago at pinagtataguan tayo nitong si dating Congressman Saldico na ngayon daw po ay nasa Europe kahit wala ng pasaporte pero ayaw pa rin humarap sa batas ng Pilipinas. Pakinggan natin itong report na ito. Thank you sa News 5. Isa sa mga Mismong si organisasyon. Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi gumawa na ng paraan para mapabalik ng Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaya ang Department of Interior and Local Government nakikipag-ugnayan na sa International Criminal Police Organization o Interpol. Base sa impormasyon ng DILG, nananatili pa rin si Zaldico sa Portugal gamit ang kanyang Portuguese passport. Through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. Mas madali sanang mapapabalik sa Pilipinas ang isang pugante gaya ni Ko kung may extradition treaty na ang Pilipinas at Portugal. Sa pamamagitan nito, pwedeng isyuhan ng extradition warrant ang isang pugante at mismo ang gobyerno na ang magbabalik nito sa bansang tinaguan niya. Sinusubukan namin kunin ang panig ng kampo ni Ko pero wala pa silang tugon. Si Ko ay itinuturing na isa sa mga malalaking taong nasa likod umano ng budget insertions at anomalya sa flood control projects, bagay na iniimbestigahan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayan o. So, kinumpirm po ni Secretary Yunvic Rimulya ng Department of Interior and Local Government, may utos na ang Pangulong gawin ang lahat. Kasi ang DILG at Department of Justice ang may hawak ng law enforcement agency. Ang police under ng DILG, ang NBI under ng DOJ. So yan na po. Kung nasa Portugal, sa European, lumalabas, kansilado na kanyang passport pero meron pala siyang passport doon, kaya nananatili. Kaya kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino, tumulong tayo sa mga batas ng Pilipinas. At ang ating maitutulong saan man kayo nandoon sa buong mundo kung saan man kayo nandoon, yung ituro nyo yung mga pugante. Ituro nyo at huwag nyong kupkupin yung mga nagtatago na Pilipinong may mga warrant of arrest sa Pilipinas. Hindi naman ibig sabihin ng warrant of arrest guilty na sila eh. Sila ay may warrant of arrest para magkaroon ng pagkakataon sila ay humarap at harapin ang mga akusasyon laban sa kanila sa tamang proseso. Hindi ibig sabihin may warrant ay sila ay guilty na. Hindi po. Kaya yung mga nagtatago sa abroad, katulad ni Saldico, katulad ni Harry Roque, isumbong nyo kaagad kung saan sila at huwag nyong tulungan. Huwag nyong kupkupin. Kasi kung ikaw ay Pilipino, dapat magmalasakit ka sa bansang ito at sa Philippine law. Bakit mo tutulungan yung mga wanted? Bakit mo tutulungan yung mga nagtatago? Binabaliwala ang ating gobyerno at ang ating batas. Si Saldico ay ang isa sa merong pinakamalaki na problemang kinakaharap sa iskandalo ng grafting corruption sa flood control scam kasama na ang mga infrastructure project at iba pa na mga pumutok na balita. Sa lahat ng mga kaso at kinasuhan, siya yung may pirong pinakamarami. Okay? Hindi siya nag-deny kailanman na siya hindi kumita o na siya ay walang alam dyan. Ang sinabi lang niya, siya ay nag-deliver lang. Dumaan lang sa kanya. Imposible yun. Saan yung galing yung kanyang 5 billion halaga ng kanyang air asset, mga helicopter, chopper, at mga aeroplano? Saan galing yung halos di umano'y mga 200 milyong halaga ng mga luxury car? Yung kanyang mga bahay dito sa Metro Manila. At kung saan pa. Saan galing yun? Di ba? Na siya ay dating chairman ng Appropriation Committee na siyang bumabalangkas ng budget sa loob ng 3 taon. Okay? 23, 24, lalo na yung 25 na controversial. So malaki po ang pananagutan. Kaya kayong mga Pilipino na posibleng tumutulong, na kukop-kop dyan sa mga wanted na yan, pati kayo may kasalanan. Pati kayo may pagkukulang. Kung Pilipino ka, kahit nasa abroad ka, pag malasakitan mo ang ating batas at ang ating gobyerno, huwag kayong madala sa pera ng mga taong yan.
Dahil yung ibinibigay na pera sa inyo para inyong proteksyonan sila o kung ano man ang kapalit, yan din, posibleng pera din po ninyo yan. Pwedeng yan ay galing sa illegal. Hindi mamimigay ng pera yung mga yan kung kanilang pinaghirapan at galing sa kanilang sariling bulsa. Posible na may kinalaman sa kanilang illegal. Kaya yan si Harry Roque, si Saldico at yung iba pang mga gustong magtago, huwag na huwag niyong konsintihin. Papanagutin sila, isumbong sa mga autoridad. Katulad yan, ang report, si Harry Roque nasa Australia. Vienna, Australia. Ito naman si Saldico, di umano'y nandyan sa Portugal. O, di ba? Eh, wala naman tayong extradition treaty dyan sa Portugal kung di ako nagkakamali. Eh, di ba? So, magtulungan na lang po. Okay? Dako, ano ba itong balitang ito? Lumalala yung magdidimandahan na. Hindi na ho payagan at hindi na papayagan ni Congressman Ronnie Puno ng Antipolo, National Chairman ng National Unity Party, NUP. Itong kailang kasamahan at membro na si suspendido Congressman Kiko Barsaga. Alam niyo bakit? Yung pinakahuli pong ipinost sa social media umano nitong si Barsaga, sinasabing nasuhulan daw yung kailang partido. Galing daw, sinuhulan daw ng 1 billion. Wow. Excuse me po. 1 billion pesos para daw pabura noon 2025 at manatili si dating Speaker Martin Romualdez. At yun daw po na 1 billion na yan ay di umano'y galing sa business tycoon na si Enrique Rason. Wow. Kaya alam niyo ito si Barsaga, member ng NUP, yung National Union Party, na si Puno ang chairman. Ito rin ang komplena, si Puno, kaya ito'y nasuspinde, komplena doon sa Apex Committee. Abay, ayaw tumigil. Kaya ngayon, ididimanda nila dahil paninira daw po ito kay Congressman Puno at saka sa kanyang partido. Bay, pagka ganito ang galaw nitong congressman ng 4th District ng Cavite, baka hindi ito makabalik. Winarningan na nga siya nung siya ay masuspinde. Naburahin ang kanyang mga pagbatikos sa social media laban sa mga congressman. Abay ngayon, lalong tumindi. Isipin mo, aakusahan mo yung partido na maraming congressman membro ng party na di umano'y nasuhulan ng 1 billion galing sa negosyante. Eh wala naman hong resibo yan at walang pagpapatunay yan. Mahirap patunayan yan. Kahit si Rason hindi aamin yan. At hindi naman siguro magpapakwala ng ganong pera kung wala namang dahilan. Matindi itong pinapasok na itong batang congressman na ito. Baka sa susunod, huwag kayo magugulat mga taga 4th District ng Cavite, ang inyong kinatawan. Baka hindi lang masuspindi yan. Baka tuluyang matanggal yan. Kasi grabe yung paninirang ginagawa ng batang ito.